Mga lamesang kompleto sa mga panlinis ng sugat ang bubungad pagpasok ng gusaling ito ng East Avenue Medical Center sa Quezon City. Ready na rin ang mga instrumento sa kanilang operating room para sa mga pasyenteng kailangang putulan ng bahagi ng katawan. Meron ding ronger at bone saw. Ito yung kamay natin. Ito yung kung exposed yung buto mo dyan. Yun yung gagamitin natin na pangkuha ng mga buto na exposed para masara natin yung skin. Usually yung mga naputokan ng mga quitis or blah blah. Then pag yung mga mas malala na like yung mga boga or yung talagang mas severe na injuries, talagang doon na nagre-require ng mas malaking instrument. Minor injuries pa ang naisusugod sa ospital. Karamihan, di naman daw talaga nagpaputok pero tinamaan lang. 9 years old na lalaki ang pinakabata. Lahat sila nakalabas na ng ospital. We're preparing for the worst na baka nga tumaas yung kaso kaya pinaghahandaan namin. Kaya pakiusap nila sa publiko, umiwas magpaputok. Binabantayan din ng DOH ang komplikasyon sa ilang non-communicable diseases gaya ng stroke. Maaari yang makuha sa sobrang pagkain ng maalat at matataba na nagpapataas ng presyon. Dito nga sa East Avenue Medical Center, tumaas sa mga nakalipas na taon ang stroke patients sa buwan ng Disyembre. At ngayong taong 2024, simula lang itong December 21, nakapagtala na ang East Ave ng 11 stroke cases. Ang stroke kasi pwedeng maraming factors ang mag-cause niyan. So pwedeng dahil kung high blood ka, diabetes ka. Kaya importante po na kung may maintenance sila, wag po silang lalaktaw sa kanilang mga maintenance medication. Kaya ang senior citizen na si Ophelia na may maintenance na gamot sa high blood, tiis-tiis na lang daw muna sa paparating na medianoche. Tingin-tingin ka lang, natatakam ka. Mahirap ma-high blood. Ayoko mamatay. Para sa 1PH, JC Cosico, News 5.